Sales, profit, and engagement na naman ang usapan. Hey guys, Matt and Lance here. Corporate guys rin kami at pagod na rin kami sa ganyang usapang office. Ibahin naman natin ang mga kausap natin. Listen to guests from careers beyond the corporate scene with the Project Offbeat Career Podcast. Imagine talking to historians, gamers, teachers, and the like on how they live differently and succeed in their unconventional careers. Baka sakali, ito naman ang sign to pursue your passions. Kita-kits sa Spotify, Apple Podcast, and YouTube. The views, takes, and opinions expressed on this show are of the host's own and do not represent the views, takes, and opinions of the Bunk Collective and its affiliates. Material and sources mentioned in this episode is for general and commentary purposes only. This episode might include strong language and may not be suitable for children. Listener discretion is advised. Stay safe and stay wrestle, everyone. Welcome to the show. You make my heart sing. You make everything groovy. Come on, wild thing. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. And this is the MTV Show Podcast, a wrestling podcast. Okay, so I've been used to this table for weeks now. Hindi pa rin ako sanay kumempo ng tama regarding to paano ba ang hulma dapat ng pag-execute dito. At least we're getting better now. At least slowly but surely. Okay, so update muna tayo sa podcast. So kumbaga, chit-chat muna tayo. At least mga 5-10 minutes chit-chat lang tayo. So, this show, wala bang bago sa show. As usual, boy. Alam nyo, kahapon lang, inatake ako ng LBM. Ang lala ng LBM sa akin. De, seryoso, yung LBM na yun, that will be one of the worst things that I have when I'm getting LBM. You know, sa mga hindi maka-appreciate ng mga ganitong kwento, putang ina, mag-skip na lang kayo. Skip nyo na lang ito, skip nyo na lang. Ayan, so ako, I've been 2 days na halos, isang araw mahigit, na akong inaatake ng LBM. Hindi ko kayang i-record yung episodes dahil dito. Buti na lang nakaya ko siya today because uminom na ako ng gamot and I'm being fine for the past few days. But still, hindi pa rin kagaya ng stable me. Hindi naman ako kumain ng napakadami. Ang nagpatay lang naman sa akin, Gatorade. Kaya hindi talaga ako umiinom ng Gatorade unless natatay talaga ako. There's a reason why I don't drink Gatorade. I love Gatorade. May mga flavors ako ng Gatorade na gusto ko. Like yung color blue, yung tubig, yung parang tubig na Gatorade. That was a really good Gatorade. Pero putang ina pa rin. Yung pag-inom ko kahapon, that was a big regret. Sana bumili na lang ako kahit Coke o Pepsi doon sa supermarket. Wala eh. Nangyari na nangyari. Hindi naman ako kumain ng kumain. Pero wala eh. Natake pa rin ako ng LBM. That's the reason why. Nag-push tong mga recording ko. Sa halip na makapag-record ako 2 episode ngayong linggo, mapupush na naman siya sa isang linggo. Hindi man ako tamad. Siguro may mga dahilan lang talaga kaya nangyayari lahat ng bagay. No? Ayun. So, ito pa, isa pang podcast update. So,
podcast. We're getting the 4th annual The Bash Awards 2023. I know, hindi ko pa dapat sinasabi to. Pero, ito na yung calm to the storm na dapat abangan nyo this year on the show. And I cannot wait to share things na hindi ko pa pwedeng i-share dahil related ito sa Bash Awards. So, basta malalaman yun sa tamang panahon regarding on what you are getting soon on the latest episode, so the latest tier natin sa The Bash Awards. So, at the moment, kumukulo yung tiyan ko, hindi dahil busog ako, kundi ini-LBM na naman ako. Sana hindi ako abutin dito habang nagre-record ako. Thank God, sana hindi. Ayan. So, alam niyo naman, ang mga tao talaga ngayon, hindi mo na alam kung tama pa ba yung mga sinasabi nila in real life. Wala akong pakialam sa mga nagawa mo o sa mga nagagawa mo. In fact, na magaling ka magsinungaling at magpaikot ng tao. You guys should know better than that. Wala, di ako mapabanggit ng pangalan. Alam niyo naman na sa realidad, hindi habang buhay wrestling fan ako. Hindi habang buhay andito ako, nakaupo. May day job ako. May realidad ako. Pero I'm not going to brag o magsinungaling sa mga kaibigan at nakakasama ko. Because I know pag ako nagsinungaling sa kahit sino man, para na rin ako nagsinungaling sa lahat ng kilala ko. Especially with my family. Yan yung understanding ko. That's why I don't lie. Kahit dito sa podcast na lang, for example, hindi ako nagsinungaling. Kasi I tell the truth. I own the truth. And I hope these people that I know for several years now, magkaroon naman kayo ng self-awareness. Putang ina. Yung mga ganyang bagay, hindi na dapat yan dinadaan sa mga kasinungalingan. Kung magaling ka magsinungaling, gagalingan mo. Putang ina, parang pag sinungaling mo nahuhuli ka eh. Napipitik ka ng sarili mong shit eh. Yan yung gusto kong i-point out eh. People might see you as this guy na sobrang, tawag ba dito? Confident, masyado. Mahangin, masyado. Tangahin, masyado. Confident, masyado. And to the fact na you're freezing your fucking head. Just like us. Us, hindi ako. Us, as in tumbong. Hindi mo na alam kung ano pa ba itong mga katarantaduan na pinagkagawa mo. People might see me not na approachable, hindi nyo ako makikita ganyan. Kasi mahihayin din ako eh. No? May mga tao na-approach ko. Pero to the fact na putangin na lalapitan niyo ako, nahihiya rin ako. Lalo na sa mga events na yan. Hindi dahil sinungaling ako, kasi I don't lie. No? Ito kasi mga tao ngayon, magaling na magsinungaling. Parang SK lang yan. Yung mga SK na yan, magaling magsinungaling mga SK nga. Nag-umpisa ka sa wala, tapos kamatagalan, may bahay ka ng malaki. Dahil dyan sa pera mo. Yung mga kilala naman akong hindi ganyan, pero sana panindigan nyo. But you have to understand how things goes. Don't start me with a story na magpagalingan tayo magsinungaling. Kasi matatalo ako eh. Diba? To the fact that people are trying to convince him, pare, magbago ka naman. Hindi ako konsentidor ha. Ito mga bagay na ganito, hindi dapat to kinakonsente ha. Kasi masyadong natututo tong tao to eh. Yung tipong mag-send ka ng picture, ninakaw mo sa internet, sino matutuwa? Yun na lang yung example ko eh. Mag-send ka ng picture, yung picture mo galing pa sa internet, sa Facebook, sa X, sa Meta, IG. To the fact na ganyan yung pinaggagawa mo, hindi ko kayang konsentihin yun. I hope these people are aware of that shit. Because hindi yan titigil.
hangga't kinukonsinti nyo to. Seryoso. Hindi yan titigil hangga't ganyan yan. Pinapatawan niyo ako no? Hindi yan titigil hangga't walang nangingiusap yan. Hindi yan titigil hangga't kinukonsinti nyo. I hope walang kumumbinse or kumonsinte dito sa putang ina to. Kasi ako, hindi ako natutuwa. See? See what I mean? See what I mean? Ayan, magaling kayong magpabilog-bilog, para lang din kayo ng election. Ganyan din kayo. As long huli, wala yan. Yan naman yung mga korap-korap. Mga plastic. People might see me very vocal when it comes to this type of situation or cases. Pero that's the reality. You have to step aside or to step up. Kasi kung hindi ka mag-i-step up, you might fail. Not because of what the hell you're doing. It's because ina-outgrow mo yung sarili mo sa maling paraan. Yung pagiging mahangin, hindi yan magandang halimbawa. Hindi rin yan magandang habitat na dapat meron tayo. Kung nag-aral ka ng maganda, so what? Pakitaan mo kami ng pictures. Maging self-aware ka naman sana na ikaw, sana naman, pare, nakikiusap ako, huwag ka naman magsisinungaling sa akin. Kasi may mga tao akong kilala, sobrang galing magsinungaling. Pero, daling bahuli yung mga ganyang tao eh. Tatandaan nyo lagi yung mga ganyang tao. Hindi yan maghahari until the end. Ewan ko na lang sa inyo. Ay, sus ko. Kaya kung mga konsentidor kayo ng mga putragis na yan hindi ko na problema yan. Hindi ko kayo masisisi. Hindi nyo ako masisisi. That's why I'm pleased with everyone who is nangungumbinse sa mga to. And I'm very, very pleased with everyone who is good with this shit, who is good with this agenda. Man, kaibigan, may oras pa para magbago. Umpisahan mo yan sa sarili mo. Yung mga ganyang bagay, hindi na dapat pinapaabot yan sa kung saan event. Umpisahan mo sa sarili mo. Magkaroon ka ng self-awareness. Ang self-awareness na yan, kakainin ka din yan. Pag hindi mo yan ginamit sa maganda, ikaw rin ang mapapala. Diba? That's the key. You don't care about the people because masyado kang mataas. Tangina mo. Kaya totoo. It's the reality here. Kayo, matututo. Mukha mo. Totoo lang yan. Kasi kung magpapasilaw ka sa shit niya, o magpapaaliw ka, ganun ka na rin. Sinungaling ka na din. Kaya pag sinungaling, bawasan nyo. Hindi yan maganda sa scene. Hindi rin yan maganda sa realidad. Kasi pag nagsisinungaling kasi isang tao, sinungaling ka na habang buhay. Sinungaling ka na noon, sinungaling ka na ngayon. Pinapahangan nyo ko lalo eh. Every time I see this shit, pinapahangan nyo ko lalo eh. Every time I see this shit, feeling ko hindi ako makaayos. O feeling ko hindi ako makaayos. And the way I see things, it goes worse. From the baddest, from the baddest to the bad. Bad to the baddest. Ganun din eh. Pinapasagwa mo lang yung imahe mo ng sarili mo. It's not my fault you are an asshole. It's not my fault either that you're a fucking idiot. At kasalanan mo maging irresponsible sa lahat ng bagay na pinagkagawa mo. Magkaroon ka ng self-awareness. Huwag mong unahin ng yabang. Kasi ang yabang, kakainin ka na. Be grateful on everything that you're doing. Huwag ka maging grateful sa mga nakikita mo lang.
Pictures, nakikita mo lang. Madali maghanap ng picture, kahit picture ng kasama mo. Konsentidor ba? Hindi. Kasi you're acting like a fucking asshole. Because in the end of the day, you're just a pet bitch. Or with them. Kasi bitch ka eh. Ha? Tawagin nyo na akong ignorante, pero that's the truth eh. Masyado nyo kasing pinipikot yung mga ganyang pakiramdam. Eh, mga ganyan, hindi dapat binibigyan niyo ng platform eh. Eh, pahala kayo. Gusto nyo yan eh. Ginusto nyo yan eh. Okay. So, ginusto nyo yan eh. Ayaw na magsalita about this. Basta yun, welcome to the MT Show Podcast, a wrestling podcast by Bang Collective, of course. If you want to listen here at the show, every week on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and the rest of the podcast platforms, and on the rest of the services that you have. Meron din tayong Patreon. So if you want to support me on Patreon, that will be great. And that will be appreciative for everyone who is supporting the show. And syempre, paki-follow na rin ako sa lahat ng socials ng show at the MTG Show Pod. Ayan, yun lang naman. So let's start the show with SmackDown recap. So syempre, di naman ako gumagawa ng recap ngayon. So first thing that happened on SmackDown, Santos Escobar officially turned on Rey Mysterio and LWO. So Carlito interrupt the segment of LWO, and then he must blame Escobar. Sinabi ni Carlito kay Santos Escobar, kay Rey Mysterio, that the one who blamed here must be Santos Escobar dahil iniwan niya yung Bros Knox to the ring. Very intentional. Escobar heading to the back, following by Mysterio and Vega. Then we got the match between Lashley and Carlito. So the match, regardless, that was a really good match, if you ask me. And anong tawag dito? Yung mga ganitong bagay, mafe-feel na natin ulit. Because Santos is just amazing, man. Amazing as a heel. And tawag dito, mas okay ako kay Santos as a heel. Mas comfortable ako. Rey as a face, mas okay ako doon. And yung, hindi naman ako nag-matter sa match itself, but the match was fun. Yun lang. Yun lang yun. Pero regarding on the post-match, thanks to Santos, I'm glad to see LWO evolve at some point. Nag-evolve na yung LWO from this Rey Mysterio and Santos Escobar just fighting friendly. Selena Vega just joined because of her being in the regado. But no, good. I swear Santos is just a different level if you ask me. Pero ang sa totoo lang, gusto ko lang naman nasabihin about it. Magandang naging move to, pero masyadong napaaga. Parang masyadong napaaga. Sana nangyari yung turn in a match maybe, or yung turn dapat maganda yung presentation ng turn. Syempre unpredictable siya, masyadong hindi ko inaasahan na ngayon pa lang mangyayari na yung turn. In-expect ko to few weeks pa after Survivor Series. Pero wow, that was a really good turn. Mamaya may isa pang turn na mas pumukaw ng attention ko kaysa dito. Kasi based on Crown Jewel, iba na yung pakiramdam ko about it. Di ba? Okay, so like what I said last week, hindi na ako magugulat if Santos turns on Rey since nandun na yung plant eh. Nangyari na di ba? Execution na lang to. But regarding on that, plus dagdag natin, so Kevin Owens joined the commentary this week dahil si, tawag dito, Corey Graves, tsaka si Carmella, nagkaroon na ng anak na si Carmella. Congratulations, by the way. So, he opened the show, of course, and si B-Fab, na-notice natin si B-Fab. Si B-Fab sobrang noticeable din dito sa backstage. Ewan ko ano bang gagawin nila dito sa dating members ng Hit Row. But
no one cares about Hitro. Ayun, okay. So, continue natin. So, KO admitted that what we done even more than Paul did. And Carlito is questioning Santos Escobar. Pero yes, the match itself, okay lang. Pero ito, the former Legado left the building. And like, wow. Holy shit. Alam mo yung natuwa ako sa execution ng turn na to ni Santos, ha? Like, si Ray fucking fought pa. Like, tawag dito. Parang nakabawi pa si Ray on Santos. Like, ang ganda ng ganun. Ray's just like that. Pero hindi mo ginawa yun sa anak mo, kaya natatawa pa rin ako. Pero regarding on that, sobrang ganda ng turn na to ni Santos. Regardless on that. Then, isa pang segment that we look forward. So, Kairi Sane and Asuka joined Damage Control in a amazing way. Like, holy man. So, Bailey questioned Io Sky. Bakit niya tinurn down yung kanyang plano, and she brought Kairi Sane. And then, Io Sky and Dakota Kai both felt that the Sky Pirate make Damage Control better. And si Kairi Sane din, so syempre pinatawad niya si Bailey on what she did in 2020. And then Bianca arrived as well. And halata. Asuka, sobrang, alam mo yun, sobrang nagbe-benefit sila sa mga pag-speak ng Japanese dito. Then si Kairi, joining Damage Control makes sense at this point. Pero ang gusto ko mangyari, mag-turn kayo lahat kay Bailey. Mag-turn kayo lahat kay Bailey. Yun ang gusto ko mangyari. Eventual naman yun. Mangyayari naman siya eventually. And Bailey, medyo obvious naman based on the SmackDown Lowdown segment on the Peacock and on Disney Plus. Ay, wala pa na nun. Pero ito yung segment nila sa SmackDown Lowdown, may signs na May signs na tayo nakikita. Feeling ko si Kairi was set up by Dakota Kai. That's for sure. Kontrolado ni Dakota sobra yung possession dito na not paid. And pansin ko din yun. Mangyayari naman siya eventually. Pero hindi ko ma-imagine if Bailey turns back as a babyface with this gimmick. I don't think na mag-work siya agad. Pero feeling ko in the long run, feeling ko that's the plan actually. Na mag-turn si Bailey into a babyface. Na susubukan nila ulit mag-babyface si Bailey. May sense lang to if Bailey actually wins the Royal Rumble. Pero ibang story na yun. Personally, gusto ko manalo ng Royal Rumble so far si Jade Cargill. Siyempre, para lang marketing ba. Ganun lang yun. Pero continue natin sa Dragon Lee versus Cedric Alexander. So this match was basically another spot fest. ito. So, that was fun. At least, that was fun. Pero yun, that was fun. Yun lang. Yun lang masasabi ko. And that was amazing. Holy man. Then ito, LA Knight versus Grayson Waller. So, this match, okay lang. Para sa akin, okay lang. So, ang nagdala dito was the segment before the match. Yung buong promo nila LA Knight and ni Grayson Waller. Every time I see both of them, like, holy fuck. Sobrang nag-compliment yung promos nilang dalawa. And it works most of the time. Then, si LA Knight, he said also before that segment that gusto niyang i-challenge pa si Roman Reigns. So that might be a sign that he will challenge him for the title. Maybe at the Royal Rumble. Okay. Okay lang siya sa akin. Pero sobrang enjoyable. Oo. Sobrang enjoyable siya sa akin. The segment was enjoyable. And sobrang puta. That was a fun run by KO.
to be as the guest ring commentator for this event, for this episode. Panoorin nyo na lang lahat ng skits ni Kayo doon, especially with the teleprompter or the shit na ginagawa ni Pat McAfee before. That was amazing. Okay, that was shit, man. That was really amazing. Like on the side of Kayo. Okay, so Owens enjoyed Knight repeatedly driving. Waller said into the announce table and saying yes instead of yeah. Parang naalala ko tuloy si BD kaysa dito. But okay, that's regardless. But it was amazing. And yung continuity between Kayo, Waller, and Theory, that was amazing. Ayun lang. That was amazing shit. Ayan, finally, the main event, the final segment. Tawag dito? Okay lang. Pero ang pag-usapan naman natin dito was the turn ni Asuka. That was a really good turn, if you ask me. Hindi ako nag-expect. Pero ito so i-composite nga natin lahat ng mga sasali sa War Games na in the women's side. So we have Damage Control, Bayley, Io Sky, Asuka, Kairi Sane, and 1 TBA if the match will be set at 5-on-5. Then on the other side, it's Bianca, Charlotte, possibly Becky, and si Shotzi. That was an horrible lineup. Sorry guys. I'm not a fan of Becky always joining the pack for this War Games bullshit. That was shit. That was bullshit. Let's face it, that was disappointing. On the lineup, yung lineup na to, okay lang. Siguro dahil na rin siguro sa mga natatalon Damage Control. Damage Control still controlling the landscape when it comes to SmackDown Women's Division. Pero ang akin kasi dito parang parang them using Becky as the main attraction on this match doesn't work anymore. Number one reason, easily reason ko, hindi naman kasi nakikifeud si Bianca or si Becky kay Bayley or anyone in the Damage Control right now. So, what's the sense of this? Hindi ko magets. Okay yung last year. Maintindihan ko yung last year kasi it's part of the history pero ang random pa din in my end. Pero ngayon mas random kasi number one, it doesn't make sense. Kasi hindi naman kasi na-feud o fino-feud ni Becky yung lahat ng members ng Damage Control ngayon. So it's, kung stupid na yung ginawa nila ngayon, mas stupid pa to. Yung pagsali nila kay Becky. And then, remember guys, the report of Becky possibly joining War Games match is from PW Insider at saka kay Meltzer. So, ewan ko, maniniwala ba ako? Mas gusto ko na lang mangyari, tignan nyo na lang yung event mismo. Pero regarding on that, itong team na to, ito na siguro yung team na sa tingin ko pinaka-dominant when it comes to War Games. Predictable yung turn ni Asuka. Yes, that's for sure. Pero yung Damage Control kasi kahit naman wala si Asuka, sobrang dominant na yan sa totoo lang. Pero ang pagsemento ng pagiging dominant nito, ngayon lang nangyari. Pero wala rin siyang long term dito Pero ang sure dito, after War Games, feeling ko Bayley will be exiled from the group. Yun na lang yung long term na iniisip ko. Bayley might be the one who will be kicked out of this group. Kasi siya na yung nagdadala ng problema sa stable And it's not even a false thing to deal no? Pero wala namang problema sa akin regardless of what will happen. Pero that will be disappointing too if hindi nila tatanggalin si Bayley. It doesn't make sense. Bayley being kicked out of Damage Control plus winning the Royal Rumble, that's the only sense that I can give. So we can get Bianca or Bayley versus Io Sky at WrestleMania. Yun lang yun Logical lang lahat ng bagay na to no? Pero okay. So next after nito,
Wala na masyadong kailangan sabihin. Ang thoughts ko na lang dito, siguro it's kind of disappointing that they are still using the Becky Lynch card here na hindi naman na nag-work at most of the time. Still disappointed to the fact na fuck this. Feeling na ewan ko, parang it's kind of disappointing that they are trying hard to book Becky as the biggest star, and to the fact na may brand split na ulit. It's just turning worse. I know the logic of Raw getting the men's, women's getting the women's SmackDown, women's War Games. But still, that was pointless. Okay lang siya sa akin. Yung setup naman ng War Games, it makes sense. Pero, ang hindi ko mag-gets yung sense, why we have to deal with this, man? Ang weird lang. Ang dream booking ko kasi regarding War Games, it should be Raw versus SmackDown. But ayaw nila ng ganun. Ewan ko bakit ayaw nila ng ganun. Ang ganda sana pag ganun eh, pero wala eh. But, yeah. War Games. Ayan, move on tayo. So, we have Raw. Ang bilis lang sa Raw. So, konti lang naman ang interesting sa Raw. So, we have The Miz beating 3 more superstars like si Ricochet, si Ivar. By the way, he's just amazing in that match. Then Bronson Reed, like holy fuck, Bronson getting the win. Or Miz getting the win. It's kind of controversial them. Because Bronson got the pin too. Pero it's kind of understandable then. Pero ito yung mga nangyari. Mabilis lang. So, I'm glad that Judgment Day got different opponents this week. Akala ko sila Cody na naman. Yung kalaban nila, ano. Nila ng Jambong Judgment Day. Okay lang sa akin, okay lang. Pero, it's just disappointing at this point. Then ito, so Akira Tozawa versus Shinsuke Nakamura. So, syempre, puta. Sobrang ganda ng energy ng dalawan to. Pero, alam mo yun, si Tozawa, alam nyo, sobrang ganda ng character development na to, no? Ang gusto ko kasi with this development that they having, yes, it's a rare occasion that they are using for Tozawa. Pero it's still a big opportunity that they might get in the long run. Like, Nakamura is being heavily promoted in Japan thanks to their deal with Abema or Abema, tama ba? Yung kanyang WWE broadcaster. So it's Abema, tama pala, Abema nga yung pagkasabi ko. But regardless, okay. So we have a 4-way Miz beating Bronson Reed, Ivar, and Ricochet to determine the number 1 contender. The match is kind of controversial, I know. Pero regardless on that, puta pre, give me Ivar versus Bronson Reed. That will be great for sure. Best of 7 maybe? That will be amazing. Habang wala pa si yung katag team ni Ivar. Sino nga itong tag team partner na? Nakalimutan ko na siya. But yes, it's just amazing. Then, ano pa ba? Creed Brothers, they signed a Raw contract. That was amazing. And like, holy fuck, that was an amazing match last week, amazing match this week. Sobrang ganda ng performance lagi ng Alpha Academy. Alpha Academy, the Creed Brothers. Then dagdag mo pa si Ivy Nile. Bibigyan naman siya ng matches for sure. Pero okay lang. Siguro they will get something big here. Pero regardless on that, okay. Then we have a Battle Royale. Then we have, I don't get what they're dealing with Nikki Cross here. Sorry guys. Di ko alam what they're trying to deal with Nikki here. I love Nikki Cross. Nikki Cross, just amazing when it comes to character execution. But I'm confused. I'm confused with her right now here. In this story. Yung story niya ngayon, sobrang labo. Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin ma-explain. But it's kind of understandable. But okay. Then Becky got attacked, but well, got the understandable. So Seth and Sami Zayn. So we have the main event. That was simple match, if you ask me. That was an amazing match. Pero ang
maganda dito, abangan niyo yung nangyari sa War Games. So, in-announce ni Adam Pearce that we're getting War Games between the Judgment Day, Sami Zayn, Jey Uso, Seth Rollins, and Cody Rhodes. Yung buong War Games na to, pucha, I cannot wait to see this happen. I'm glad there's no Roman Reigns, my point of view. But, at least we're getting amazing War Games again this year. And I cannot wait to see that happen as well. But, yeah, okay lang. Okay. So, overall, the SmackDown was great. Pero, yung mga magaganda naman, na save naman siya ng mga pangit. Save niyo yung mga pangit kahit papano. And they have to set up kasi Crown Jewel. So, it's kinda, they did it here. Pero in some episodes kasi hindi nila nagawa-gawa ito eh. Parang malabo eh. But regardless on that, I can give Seth versus Sami my match of the week candidate here. But, yun lang. Yun lang yun. But, aside from that, wala na akong masyadong ibibigay regarding on this match kasi sobrang ano din naman. Sobrang okay lang siguro. Okay lang. But, yeah, that was it. Okay, so, yun lang for Raw and SmackDown. So for now, we're going to take a short break, and when we come back, we're just going to do NXT Dynamite and konting collision din. And then pasadahan na rin natin yung Impact at saka yung mga ilang episode na mga hindi natin susubaybayan. So for now, let's check our bunkmates here on Bunk Collective. Hey everyone, this is Mo Twister, and you're listening to the Kingdom Podcast with the voice DJ Yuki. That was the OG, Mo Twister, promoting this podcast. If you like Korean pop culture, or know someone who does, then get into it, and visit our Facebook, Twitter and Instagram pages at the Kingdom Pod PH. We're proud to tell you that this is one of the premier shows to go to for your weekly dose of K-pop. So drop everything and listen to The Kingdom Podcast. Available in all your podcast streaming platforms. Join us! Annyeong, we are One to Sarang. Your next favorite Hallyu podcast. We talk K-drama. Mandaming kilig every time Oh my God. K-drama. We also talk K-pop. Yung feeling ko sa 17 na they bring me so much happiness. And we live to entertain. What you gonna do when Dicky Steak in front? Check us out now on Spotify and Apple Podcasts. Also on YouTube. Join us sa Tawanan at Kwentuhan from One to Sarang. Okay, so you're listening back to the MTG Show podcast, a wrestling podcast. If you're listening to this, I hope you do so. So, ayan. So, follow na lang tayo sa mga podcast streaming platforms natin. So, if you can follow and rate the show 5 stars, 6 in Tokyo Dome. And also, you can support this show by following this show on all of the socials media platforms. Socials nga yun nasasabi ko eh. So, paki-follow na lang sa socials ng podcast sa Facebook, sa X, sa Instagram, sa TikTok, sa Twitch, at sa iba pang mga podcast platforms at sa mga iba pang social media platforms. You can follow me on that platforms as well. So, for now, let's continue here with some NXT. So, NXT was sakto lang. So, pag-usapan muna natin itong report for the CW. Na in-announce that NXT will be on CW soon since Fox decided not to renew WWE SmackDown and moving SmackDown to USA, and then it will give options to Raw and NXT to find new broadcasters. So it will be moved to CW starting October 24. This will be a 5-year deal with CW. And that will be big. That will be big for sure. And I cannot wait to see the CW, or I can't wait to see huge things in CW once they continue with how things should went out. So for now, here, so Lyra Valkyria. So the match was interrupted by Xia Li, and then she challenged her to a match that was amazing.
Like Saya Lee is evolving here as a character. I'm really glad to see her more on the programming. Then medyo may point din yung pag ano niya kay Becky Noro. Pero ito din, mas abangan ko din dito. So Lyra versus Saya Lee, things that we can look forward as well. Pero ayun, okay lang naman siya sa akin. So Lyra, hindi ko muna siya bibigyan ng hatol sa ngayon. I know I'm not the only woman who dreamed to take it this, and that was amazing as well. That was a really good moment for Lyra, and same as Saya Lee. So Iron Survivor qualifying match. So they announced this na pala as a qualifying match for the Iron Survivor Challenge. So we have Fallon Henley versus Tiffany Stratton. So obviously Tiffany will get the win. Pero oo, okay lang naman. So tingin ko lang okay lang. Pero still things regarding on that. So Tiffany is still over. And then yung feud niya kay Becky. So continuity lang talaga yung inabangan natin dito. But yeah, I cannot wait to see more on Tiffany. And of course, Fallon Henley na rin, definitely. Yun lang, okay lang yun. Ang kailangan lang talaga nilang gawin kay Fallon, siguro ilayo lang muna siya kay Josh Briggs tsaka kay Denson. For sure, mag-grow talaga tong character na to ni Fallon. Turn her heel. That would be great. I'm sure of that. Okay, so Von Wagner versus Broad Breaker. This is like the 999 matches of their life. Okay, so regarding on that, the match was fun. Pero yung emotion, flop. Parang wala na. Parang ang goal lang dito was the table spot. Then that's it. Yan lang. Yan lang. Then ayun lang. Wala naman masyadong kailangang balikan. Then continue natin. So Kehlani Jordan versus and Roxanne Perez versus Lola Vice and Electra Lopez. Then wow, that was a solid match. Not gonna lie. Then ang weird lang, Ariana Grace interrupt and then take the spot. Then Carmen Petrovic flatten her on the ramp. Like there's a lot of women that we are getting right now, and that's amazing to see on the TV. And Kehlani, si Lola Vice, pucha, I cannot wait to see more of them for sure. Then OTM, tagal ko na hindi nasusundan tong OTM. Para sa akin, ang ganda ng gimmick nila. They're impressive. Para sa akin lang, ang OTM, ito yung sa tingin ko na dapat ipangsunod nila sa grind time. O sa prime time. Ano ba pangalan talaga ng stable na? Prime time ba o grind time? Basta whatever. Para sa akin, ang ganda nung segment o ng setup nila sa stable na to. And I'm glad they added scripts here. +1 din for that. And that was amazing stable if you ask me. Okay. So, Ariana Grace is going to be a big star for sure. Ang ganda ng character niya so far. Pero okay. Tandaan niyo lang na ang tatay niya ay comedic genius. Kaya umaasa ako genius din yung pagiging comedic niya dito, which is working. No? Okay. So, continue natin. So, isa pang Iron Survivor Challenge. So, it's Tyler Bate versus Dijak. Personally, wow, that was surprising. Dijak defeated Tyler Bate here, and that was amazing. Like, here in the shot, I understand why Bate is not getting the win here, but Dijak is just impressive to me as hell. Then, on the main event, Carmelo Hayes and Trick Williams face to face. Ito yung dissension, nag-continue yung dissension, medyo slow talaga yung build nila dito. Pero thanks to Lexis King,
medyo mas lumilinaw na yung kwento on who attacked Trick Williams. Para sa akin lang, parang hindi naman kailangan ng involvement niya. But it's a plus thing that they forced they forced Melo to umamin on his attack. Pero okay naman. Marami pa kayong dapat abangan regarding on both of them. Pero yung hug kasi nilang dalawa after of the broadcast, parang hindi nakatiwa-tiwala. Pero like what I said, matches between friends sometimes can be the best. So I cannot wait to see more of them after ng deadline or maybe sa deadline mismo. I cannot wait to see them clash at deadline. Okay, so yun lang for NXT. So that was a really good match. Card here. Yung mga storylines are just amazing. Mga wackiness still there, but it works most of the time. No? Yung product wala namang perfect for sure. Pero basically ang build nito, tong match na to is ano tawag dito? Yung build lang nito basically was the story o nag-laid sila ng foundations for deadline. Lyra obviously, that was amazing. Lexis King, yung build sa kanya sa character din. Syempre, yung pagtapos din ng feud between Braun Breaker and Von Wagner, which is a good thing. Von Wagner. And yung thesis din on Boam, Dante Chen, and Ava Ring. Pero that was a really good one. That was a really good episode. I cannot wait to see more of them. No? Ayan, pag-usapan muna natin yung deal na in-announce ng CW on NXT or for NXT. So CW just signed a deal with CW. So starting in 2024, ito na yung magiging broadcaster ng NXT. So NWA, hindi natin pag-usapan yan. Ayan, so ito yung first announcement ng Variety here. So WWE's weekly NXT is heading to the CW. So NXT will serve as the showcase for WWE developmental talent. Currently airs on USA, will move to CW in October 2024 in a new 5-year deal. A source close to the deal pegged the value of 20 to 25 billion or million per year. So NXT will air weekly throughout the year on CW, making the first time the show has aired on the broadcast television since its launch its weekly format in 2012. So between the new leadership and ownership, the ergonomics of the new deal, and their broadcast network now being in 100 million homes, it became a no-brainer to move NXT, one of our signature weekly shows, to the CW, said Nick Khan. Then Triple H, brainchild of NXT, definitely dito, now serves as the chief content officer, and then syempre currently overseen by Shawn Michaels. Himself is a Hall of Fame. Pero yes, yun lang. So we're thrilled to welcome the WWE brand into the CW Sports portfolio as they play an integral role in our mission to bring live sports and events, sports entertainment, sports events to the networks year-round. President of CW Dennis Miller said, WWE NXT is a perfect fit for the CW thanks to its dynamic young talent featuring the hottest rising stars in sports and entertainment, unpredictable weekly events, and of course, they said they were eagerly to grow that audience as the NXT new home on broadcast television. So yun ang history ng CW syempre. So WWE announced, like what I said, the deal between NBC Universal and SmackDown. So they will air SmackDown for 5 years with 1.4 billion deal. And then SmackDown currently airs on Fox, but it will be moved to USA until October 2024. SmackDown had previously aired on CW as well between 2006 and 2008. And
on its predecessor UPN 1999 to 2006. Pero wala pa tayong word regarding on ROM, pero ang sabi FX daw ang posible maging home. Again, this is from Dave Meltzer, kino-confirm ko pa. Pero ang sabi dito, NXT might be the home. FX daw yung possibly home. Ang weird sa akin kasi FX is also by Fox. So parang nilipat lang nila yung Fox sa Fox. Parang nag-swap lang talaga. So FX is a WWE or Paramount then FX. Alam ko yun eh. FX Network. Ayan. So confirm natin. So FX is also owned by Fox. Yan lang. Ang weird lang. Basically, it's more on Disney. Pero still, FX is still FX. Fox pa rin to eh. No? Parang Disney pa din may-ari nito, kaya Fox, di ba? But regardless, FX still a good deal kung pag-uusapan natin. Pero, okay. Okay. So, continue natin tong talk natin. So, we have MJF defended the title against Daniel Garcia, and also some title matches between Joe and Keith Lee. That was a big pointless, disappointing match. Okay, so ito, umpisa natin MJF versus Daniel Garcia. The match was fun. The match was fun. Let's face it. Pero ang ano ko kasi dito, ang presentation kasi kay MJF na to, parang meh. But yes, sobrang strong niya to open the show, pero malabo pa din sa akin. Yung continuity. Pero okay. So that was interesting then to see how things will fold on MJF before words end. May pag-usapan natin, may isang development tayo na nakuha from our words end. Pero sige, continue natin. So, stars of the future, pinag-usapan nila si Daniel Garcia, but okay. Okay, sige, hindi natin pag-usapan yung ibang segments. So, diretso na natin sa mga bagay na kailangan pa natin look forward. So, ROH title, Keith Lee versus Samoa Joe. I watched this match. I admit that was a really good match. The problem, the outcome. So the outcome is just a fucking disappointment to see and to imagine as well. It's like killing your momentum in one flow. Immediately, you just killed your own momentum. That was stupid. That was a stupid idea to begin with, to vacate, to see Joe vacating the title. Parang ang labo, no? Ang labo. As much as I want to see Keith Lee shit here, that was a really good, stupid idea. Na ang labo talaga. As in, sobrang labo. And yung pag-chase niya sa world title, yes, it's still a big agenda. But to vacate the title, it's just unnecessary. Yes. Sobrang labo. Sobrang stupido ng idea. Then, yun. That was a really stupid idea to begin with. Okay. So, Red Velvet, Julia Hart, that was a fun match, if you ask me. Julia Hart, they're building her for a title match soon. Obvious naman, nakikita na natin sa TV. But, that was a really stupid idea to begin with. Pero yan, continue natin. Okay. So Mark Briscoe versus Jay White. That was okay. Okay lang. Okay lang. Parang okay lang. Sabi ko okay nga lang. Yan lang, okay lang. Pero parang hindi siya sapat para maging exciting yung Full Gear. Sorry, ma-offend kayo sa akin. Kasi sobrang labo talaga. Ayan. So, ito, punta na tayo sa Collision. So, they announced that Collision will be on Friday next week.
So it's the first time AEW programming will direct compete with the WWE programming on Monday and Friday night. So it's SmackDown in their case. So that will be a disastrous shit for Tony Khan to deal with. Okay, so din natin pag-usapan yung mga matches. Dumiretso na tayo sa mga announcement ni Tony Khan on this event. Yung event na to. Pag-usapan na lang natin. So, Tony announced the tournament in-announce niya yung tournament. Wait for okay. So, hinahanap ko yung Continental Tournament. In my opinion lang naman, ito basically is Bryan Danielson's G1. Kasi hindi na siya pwede mag G1 o di niya na mapag G1. Parang ang option na to parang G1 ang kahirapan. It's basically that. So yun lang yung Continental Classic. So ito na nga. So Continental Classic is a tournament in-announce na to ng AEW ni Tony Khan. So it will feature top AEW stars, 12 stars. It's basically a round robin. Hindi ko alam kung ito ba ay divide sa 2 teams or 2 blocks. Pero yun. So yun nga in-announce ni Tony Khan that they were going to have a tournament. So it's the Continental Classic. So of course it will feature 12 stars. Then round robin to. So syempre sinasabi ko na nga na G1 ang kahirapan to. Then hindi niya pa kinonfirm yung buong lineup pero in-announce na agad nila si Bryan Danielson as the first guy who will join the lineup. Masasabi ko, they're making obvious that Danielson might win this one. Sorry. That's my impression. Pero sana magbago. Pero yan nga, the tournament will kick off during the November 22 episode of Dynamite. So it will follow week 1, Chicago, then week 2, Pittsburgh, then Minneapolis, Erie, then Montreal, tapos Arlington, Texas, then Texas ulit, then Oklahoma, San Antonio, Orlando. Then the finals will be at the World's End. Most likely, di-divide talaga siya sa 2 blocks, no? Most likely, ganun yung mangyayari. O basta yung plano. Pero, sabi ko lang sa lineup na to, sa World's End na to, World's End is, okay. They're basically giving Bryan Danielson his G1 moment here. So, kung ito na nga yung magiging G1 niya, okay, sige, pagbigyan na natin. Pero, ang pangit pa din, parang they are not protecting Danielson until Wrestle Kingdom. Parang still a big disappointment in the side of PK, not surprised. Pero, putya pre, sana bawasan niyo na rin yung booking time ni Danielson. And in-announce na rin nila na this year will be his last year. Ulit nila sinabi yan. Pero, hindi pa rin ako naniniwala. It sees to what we believe. Yan lang. Pero yan, yan lang. So, wala namang ganong special. So, yung commentary ko, siguro next week na. Kasi, pangit ng timing. In-LBM pa rin ako. May apologies. Pero yun, yung pick of the week natin. So, syempre, meron naman tayong mga picks. So, superstar of the week, I can give this to Chris Danger. Sobrang big respect talaga Chris Danger during that match last weekend versus Sean Spears. So, that was a really good match. Okay lang siya. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng match na yun. Then, we have the superstar of the week. The superstar of the week is Chris Danger. The match of the week was the match on... Ano tawag dito sa event na to? Nakalimutan ko yung event na to eh. Hindi siya NXT. I think it's Raw. Raw, Sami Zayn versus Seth nga pala. Yun yung pick of the week for the match. Then, woman of the week, definitely Kairi Sane and Asuka. Combo pick to. Pero, yun. That was a really good, fun segment to cap off this week's Raw and SmackDown. So, I cannot wait to see more regarding on the build-up for Survivor Series War Games. So, if you have any thoughts on this week's podcast, let us know on the social media platforms and we can discuss it together and pag-usapan natin yan.
on the podcast. So next week, sure na to, we're going to talk about Survivor Series War Games. Pag-usapan na rin natin yung posibleng, ba tawag dito, yung posibleng Disney Plus commentary natin. Pag-usapan natin yan. Sige. And then yung pahapyaw natin for the predictions of Survivor Series War Games. Hapyawan na rin natin siya this week or next week sa show. And more details regarding on the Bash Awards. Pag-usapan natin yun proper time sa podcast na to. So wala namang bagong updates. So yun, keep an eye on that Bash Awards natin this year. So yun lang naman. So I hope you guys can follow the show on all of the social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, or X, then TikTok, and Threads, and the rest of the social media platforms at the MTG Show Pod. You can support the show as well on Patreon, patreon.com/the MTG Show Pod. And then, syempre, supportahan nyo din yung mga local scene natin. So, it's MWF every Monday, 9 p.m. on Rock of Manila. Mamaya, mag-uumpisa na yung Todos Los Wrestling. Mag-uumpisa na siya sa Rock of Manila sa mga nakapanood ng advance, sana all. Pero, hindi yata na-release sa pre. But okay, that was a really good idea din. And FW Astig always on Thursdays, 4 p.m. on their socials. Yun lang naman. So wala na akong kailangan i-plug. This week on the Kingdom Podcast. Wait lang, hindi ako sure sa guest nila this week. Sorry guys. Pero the Kingdom always gives us a banger guestings. And you guys, mga nasa K-pop community, mga nasa K-pop scene, you would love the Kingdom because the Kingdom is just amazing. Kumbaga, ito nga yung tatawag natin na MTE Show podcast counterpart na wrestling. Pero K-pop. Ito yung The Kingdom sa akin. But yeah, that was a really good fun episode. Listen, makinig na kayo sa kanila every week. So, nag-aabang kayo sa debut ng Baby Monster o sa mga takes ni Yuki sa The Kiss of Life. Man, kulitin nyo si Yuki. Kung gusto nyo ma-review yung Kiss of Life, utang na loob, review it. Sana kulitin nyo si Yuki na ma-review nyo yung Kiss of Life para pilitin nyo ng pilitin. Pero yun, hinahanap ko yung episode nila na yun. Wait lang, sandali. Ay, putang ina. Ba't wala kasi ito sa Nasa YouTube lang pala to. I realized, sorry guys. Nasa YouTube lang pala yung episode na to sa ngayon. But you can listen to it on all of the social media platforms once it's available. So, wait lang. Tingnan ko lang mabuti. Baka magalit sa akin si Yuki. Ayun. This week on The Kingdom, so of course, we have this episode with, putang ina, nagmali yung open ko. Okay. That was a really good one. So yun, we have Chelsea of Spill the Soju. So yun, that was a really good episode if ako yung tatanungin nyo. Pero mag-agree rin ako kay Yuki na yung Fantastic Baby was cringe. You know what I mean? Yun lang naman. So that was a really cringe things to deal when it comes to the episode na yun. That was the deal to begin with. Basta basura yan. Abangan yan. Sobrang basura ang dating sa akin nun. But regardless, I hope you can listen to the MTG Show podcast, a wrestling podcast, and of course, the Kingdom podcast. Mga ilang bagay na inabangan nyo din. Kumbaga sa mga shows o sa mga K-pop updates regarding on their shit. Marami kayong abangan din sa mga K-pop ngayon, lalo na malapit na rin yung Mama, tsaka yung AAA dito sa Pilipinas. So yun, abangan nyo na lang lahat ng mga pwedeng pag-usapan on this week's episode of the Kingdom Podcast. So you can listen to it as well on their social media platforms and on YouTube as well. Yan lang. So here on the podcast, as usual, we're giving bangers. Huh? Okay, that was good. Pero yan, that's it for the MT Show Podcast, a wrestling podcast. Bago pa magloko yung stay safe and stay reso. Ayun, bago pa magloko ng tuluyan yung audio ko, pasensya na guys. Ayun, stay safe and stay reso always guys. And for now, see you on the next one and we'll see you next week for our Survivor Series War Games predictions. Goodbye for now.